Pamangkin ko, no? So ano nga, ano, ibig sabihin ng emerging traffic, ano, ngayon, yung, halimbawa, vertical clearance, ano ibig sabihin ng vertical clearance? Ibig sabihin ng vertical clearance, yung, halimbawa, nakita mo yon, yung clearance from ground to do sa taas, ano? So, usually to, makikita mo, pagpapasok ka sa mga shopping mall, ano, o kaya sa mga footbridge. Kapag, halimbawa, ikaw yung tipong driver ka ng trailer truck, may dala kang backhoe, importante ito. Dala, marunong ka magpasa ng vertical clearance. Kasi minsan may nakita na akong ganyan. Tumama. Oo, tumama. Umultog. Oo, ano, umangat yung footbridge. Ala. Dito sa may tikling. Ala. Pero matagal ng panahon yun, ano. So, halimbawa, ito, ano, cement mixer. Nakalagay, vertical clearance 2.5 meter. Tapos 2 meters lang to, kasya ka. Ano, pero pagka nakalagay dito is 2.5 meters at ang alam mong vertical clearance mo dito is 3 meters, huwag ka nang tumuloy. Tatama ka. Tatama ka for sure. Tatama ka doon, ano. So, okay lang sa'yo, ha, na, ano, ha. So, ito, dito tayo sa intersection, no. Ito yung sinasabi ko kanina na ito usually makikita mo to sa Clark, pag marunong ka na maggala, Clark, Subic. Tatanda mo, Clark at Subic may higpit yan, ha. Hindi, halimbawa ganyan, ano. Tinatawag na first to stop, first to go, no. So, halimbawa, unang nakarating to. Unang nakarating tong number 63, ano, sa intersection. Tapos saka ka palang dumating. Hindi ka dire-diretsong gaganon, ha. Hindi ganun yan. Titigil ka, tapos wag mong sasagasaan yung Pedestrian. Yap, oo, huli ka dyan. Ngayon, first to stop, siya ang unang tumigil. Titigil ka, aabante siya, saka ka aabante, no. Ngayon, may isa pa. Halimbawa, pagpalagay lang natin, ha. Usually sa Subic to, saka sa Clark, dito sa atin wala nito, eh. Meron sa ibang ano lang, sa Amerika na meron din. Pero piling lugar lang. So, first to stop, first to go. Tumigil siya. So, tapos saka pa lang umabante. So, katulad ng kanina, ito sasakyan natin. So, aabante siyang ganon. Aabante itong ganon. Hindi ka magte-tailgate, ha. Tailgate ang tawag yung nasa buntot ko, eh. Tigil ka. Kasi pagka bumuntot ka, huli ka. Ayan, o, first to stop, first to go. No. Okay. May mga stoplight din minsan po dyan. Wala. Wala? Ang nandiyan, mga nambabantay. Nagbabantay na nahuhuli. Alam na. Pasensya na ho sa mga taga-Subic ko, yun naman ho talaga totoo, yung mga anyway. So ito, yung mga sinulat ko na ito yung mga kalimitang mababasa mong road signs, ano. Pag nagdadrive ka, napaka-importante na nagbabasa ka ng road signs, like halimbawa, no left turn. Hindi ibig sabihin no left turn ka. Pero kasi basahin mo ng lahat, kasi mayroong halimbawa, no left turn, trucks and buses. Kotse ka, hindi ka kasama. O kaya nakalagay no left turn. So ito, no right turn on red signal. So pagka, kasi may mga tinatawag na right turn anytime with care, ano. So regardless kung tumatakbo yan, pwede kang kumanan. Pero pag sinabing no right turn on red signal, pag naka-red yung stoplight at umaandar to, huwag kang titigil ka, antay mo mag-green. Ano, usually ito nakikita ko to dito sa BGC. Meron yan, yung paggaling ka dito sa market, tapos pakanan ka nung, di ba may flyover na pababa ng ano, yun. So, vehicle on the right lane must turn right. Ito medyo magulo to, kahit ako matagal na ako nagdadrive. Vehicle on the right. Medyo magulo to. Kasi, hinga muna ako. Nakupo kasi ako, naipityan ko. Medyo, kahit ako matagal lang ako nagdadrive, medyo naguguluhan din ako dyan, ano. So, yung vehicle on the right must turn right, tapos bukod pa yung anytime turn right anytime with care. So
Ako, pag sinabing vehicle on the right, mas turn right. Ano, not necessary kailangan mong kumanan kahit naka-red, ano. Basta ang sinasabi nila, pag nasa kanang lane ka, kailangan kakanan ka. Ngayon, hindi ko muna sa kanang lane ka, kakanan ka na agad. Hintayin mo mag-green. Ngayon, pag kami bumibisina sa likod mo at kaya may traffic enforcer dito, senyas mo ng ganon, tapos sabi niya, gumanon siya, ibig sabihin, kinawayan ka, ibig sabihin, okay. Pwede ka mag-go. Basta ang general rule dyan, huwag kang liliko ng naka-red. Ano, lalo na sa mga lugar na hindi mo kabisado, ano. So, left turning vehicle must give way. Yan, mga nakikita mo yan, ano. So, left turning kang ganon, diretso siya. So, nagpang-abot kayo sa intersection, hayaan mo siyang umabante. Ngayon, may isa pa dito. Ngayon, nasa inyo yun, gusto mo siya pang pagbigyan, kaya lang, baka naman magalit yung nasa likod mo, ipasok mo na ng paunti-unti, ano. Kung walang traffic light, ano, pasok mo na paunti-unti, ano. So, ganoon. So, ano pa, keep intersection open. So, yan, madali lang yan. Pagka nakita mong traffic dito, no, yan, traffic dyan, yan. Huwag kang, at ang intention mo is dumiretso, huwag kang magte-tailgate ng ganun, ha. Kasi pag nag-tailgate ka, mababarahan mo yung mga paabanting ganun. Regardless, kahit stop go ka, still, keep intersection open kasi parang road courtesy mo na yun, yung para total traffic pa naman, hayaan mo silang makaabante na makaabante, ano. Ayaw mo ang mangyayari is nasa gitna ka ng intersection. Yep, ganun ang mangyayari niyan, ano. May huli ka dyan. May huli ka dyan. Ngayon, pagka let's say umabante na siya ng ganun at kasya ka na ng isa, umabante ka. Pero kailangan naka-green to, ha? Okay. Give way on pedestrians. Yeah, madali lang yan. Pag may tumatawid ng ganun, pagbigyan, lagi nyo tatandaan yan. Walang laban pagka ang pedestrian nabundol natin. Kahit wala sa pedestrian lane niya, pag nabundol niya, wala tayong laban dyan. Okay, ano ba ito? Baguio, kaya Antipolo, no? So, ang lane mo is palaging right, ano? So, pagka pababa, no? Imagine mo, pababa yan. Pagka pababa ka, tapos mayroong tapos ito ay may building dito na malaki. So, blind siya, no? Hanggat maaari, huwag kang kumain ng gano'n kasi papang-abot kayo. Okay, kalimitan nangyayari yan sa kalimitan sa Marilaki Highway, no. So, since pa-curve yan, automatic yan, mag-slow down ka, no. Dahan-dahan, tapos gaganon ka. Ano, tapos yan, may mga rumble strips pagka inaantok ka. Pampagising. Pampagising yan. Gaganon, no. Rumble strips tawag dyan. Tapos, ito, ano yan, parang sabihin yan, kumukurba yung naka-gabi, tapos naka-headlight ka, na-spatan mo yan. Ibig sabihin, mag-slow down ka na kasi kumukurba na pakaliwa yung kalsada, no? Okay. So, yan, pag nabasa mo yung dangerous curve ahead, alerto dapat. yun na yan. Sabihin, yun na yun, may pakurba na siya, ano? Okay. So, eto, Quezon City Circle, Rotonda, or roundabout, ano, yun ang mga tawag dyan. So, ang pagkakaalam ko, wala pa namang circle na napabaliktad, ano. So, lahat ng circle is one way, no. Walang nagsasalubong na ganyan, ano. Lahat ng circle. At lahat ng circle, simulan natuto ko mag-drive, at lahat yan puro counterclockwise. Ano, so, pagdating mo dito, unti-unti ka papasok, doon ang punta mo, isipin mo, ang liit ng distansya niyan. Wala kang magagawa kundi ikutin yan. Ikutin ng ganyan, tapos sumignal ka pa kanan, tapos pasok ka na gano'n. Okay. Hanggat maaari, huwag ka sa outer lane, tapos nakakasisignal. Dati nakason ako ng swerving dyan, buti napakiusapan ko. No? Nasa inner lane po. Ngayon kasi usually yan, sa Quezon City Circle, mapapasin mo naman yan, is avenue to. Dito pa lang, may mababasa ka na, nakalagay next
right turn is Kalayaan Avenue. So kung punahin dito ka at sinabing next right turn is Kalayaan Avenue, pumunta ka na sa kanan. Mga 50 meters yun para kakanan na. Kung ngayon, kung wala ka namang plano kumanan at ayaw mo maabala ng mga nagbababang jeep, dumiretso ka ngayon. Pagka may nakita ka ng signboard, next right turn is Avenue, kumanan ka na ng ganon. Vehicles inside the rotonda has always the right of way. Huwag kang basta pasok ng pasok kasi lahat ng mga nasa loob, yun ang may karapatan, right of way. So, sabi ng daddy mo, call center ka, di ba? Apo. Okay, so, minsan kasi, pag nagtuturo ako, meron akong mga tinuturuan na kailangan ko talaga at magtagalog. Pero kung mga ganyan, minsan kasi hindi ko na alam, hindi ko masyado matanda kung ano Tagalog, ini-English ko. Kaya I presume maintindihan mo naman kasi kuwang-kuha, mas matalino ka sa akin eh. Yan. So ito, tawag dyan is clover leaf or interchange. Maraming klase na interchange. May mga interchange na may railing sa ibabaw. So hindi ka basta-basta makakaganon. Halimbawa, ito tayo. Ayan. So halimbawa, bawa lang nasa NLEX or basta highway. Gusto mo nang umakyat dito. Pagka may nakita kang antimanong papasukan na dito, pumasok ka. Ngayon, pagpasok mo ng ganun, sarado, wala kang magagawa kundi umanap ng U-turn tapos bumalik ka ng ganun. Ngayon, pagkakit mong ganun at wala namang railings, pwede kang kumaliwang ganun. Basta wala namang railings, tapos wala ka rin nakita sideboard na no left turn, go ka Ngayon, meron naman kasi na iba na hindi dito ang exit. Pupunta ka pa sa ilalim, halimbawa ilalim yan mataas yan. Papasok ka dito, lalabas ka dito, aakit ka dito, saka pa kapapasok doon Okay, ngayon, baliktad naman, galing ka sa taas, gusto mong pumunta dito sa lane na to, bababa ka ng ganon, kasi papasok ka sa ilalim. Ngayon, pagka pupunta ka naman dito, gaganon ka lang. Gaganon ka lang, tapos gaganon ka O kaya minsan meron naman na iba-iba kasi design, basta magbasa ka lang ng signboard Ngayon meron naman na gaganon ka, bababa ka dito, tapos pumunta ka sa ilalim, didiretso ka ng ganon So far yun lang. Meron naman na gaganon, tapos kakaliwa kang ganon, tapos lalabas kang ganon. Usually makita mo pagka one way lang. Yan. So yan, halos pareho lang yan. So ito na. Ito sa U-turn. U-turn. So ito, alam mo na to, U-turn, marami nito. Okay. Pagka mag-U-turn ka, ito yung sinasabi ko kanina, 50 meters bago mag-U-turn, pumasok ka na Though minsan may mga na pumapayag sila 2 lanes. Pwede lalo pagka rush hour Ngayon, pag mag-U-turn ka, titignan mo yung galaw nito nasa harap mo, baka biglang magkabanggaan kayo O kaya ako pagka galing ako dito sa labas, pag nag-U-turn ako, courtesy ko dun sa nasa loob, nilalakihan ko para makaganon siya. Okay, ngayon, pagka mag-U-turn ka, medyo wala ka namang sa kanan mo, kakain ka ng konti sa kaliwa kanan, kita mo yung lumayo siya sa gutter, tapos ganun uli, kalahati ng sasakyan, kabi ka ng todo, pasok ka doon. Ngayon, pagpasok ka ng gano'n, huwag kang basta-basta papasok, tingin ka dito, baka kasi may mga sasakyan. Ngayon, pagka tumingin ka doon, titingin ka rin sa harap mo, kasi minsan tumitigil yan, nangyari sa akin yan, tumigil, nabangga akong gano'n. So, sa madaling salita, pagka mag-U-turn ka, yung don't be in a hurry, huwag kang magmadali. Take your time. Pagka dumiretso ni sasakyan mo, saka ka umandar na Okay, so saka tatandaan mo, automatic to, ang daling babasta ko na. Ako kailangan yan ate. Okay, first things first, bago ka mag-start ng engine is adjust mo yung mga
upuan, ano, kailangan yung, nabawa ako, maliit na tao ako, kita mo yung pa ako, halos parang niya kaya. Kailangan, pagka, pagka tapak ka ng preno, yung legs mo, medyo nakabend pa. Pagka straight nga, may problema na, may hirapan ka na, ano. So, i-adjust mo to. Huwag ka mag-adjust ng maanta ng sasakyan, ha. Delikado, so yan, ganyan, kita mo, nakabend ng konti, ano. Tapos, ang bawa, presumption natin is nakapark to na magdamag. Nakapark to na magdamag, magpapainit tayo ng mga 30 seconds to 1 minute, depende kung ano mo. So, sa Fortuner kasi dito. So, ito po, viewers, ito po ay tinatawag na smart key, ano. Asa pakita natin yung key. So, ito po, kung hanggat maaari, kailangan malapit po dyan. So, pahawak na lang natin sa kanya. Yan, tapos start nyo lang. Nakaapak ko kayo sa preno. Nakaapak ka sa preno. Start, ano. Pero, ito naman, kung ako nagkakamali, hindi mo i-start yan hanggat hindi nakalagay sa P. So, ang ibig sabihin niyan nito ay park, reverse, neutral, drive. Bago itong B, isa iba S to sports mode o slow, ano. Anyway, baka sa viewers, bahala na kayo kung ano gusto nyo tawag dyan. Yan. So, bibigyan muna kita ng instrument panel. Buksan muna natin bintana para hindi mainit, ano. Yan. Kasi buksan mo muna bintana. Hindi kayo mainitan. So, yan, nakita mo, green. Ibig sabihin, malamig pa yung tubig. So, nasa na kung gusto mong painitin. Pero kung ikaw yung tipo nagmamadali, 30 seconds enough na yon. Kaya lang, huwag kang tatakbo ng may aircon kasi persado yung makina, no? So, takbo ka siguro mga 5 minutes, 3 minutes hanggang sa mawala. Ayun. Tapos yun, ano yun? Yan. Airbag, ano? Pag di nawala yan, siguro may problema. May ano talaga daw. Kailangan pakasa. Ayun, spark. Pag ma-undercut na ka ganun yan, tanda mo, naka-handbrake ka, ha? So, makita mo, pag tinanggal to, mawawala yun, ano? So, ito is engine RPM, 1,000. So, pag nasa highway ka, hanggat maaari, maximum 3,000 ka lang, ha? Ano? Tapos, ito ay speed. Pag may nakalagay doon na maximum, lalo na sa NLEX, alam ko hanggang 100 lang yan. NLEX, SLEX. Sundan mo lang yan, no? Minsan yung may dala akong Suzuki nun, parang pinapass and furious ko eh. Pwede yun, abot ka na 110, pero ibalik mo agad. Kasi hindi mo talaga maiwasan, sobrang gang ng sasakyan. Ayan, so, tapos, huwag kang tatahi ng kalsada, yung tahi ang tawag ko doon. Yung nakita mo na aksidente sa T-Flex, yung may namatay na 3, 14 yung nasaktan. Tingin ko doon kasi plano pagka puno-puno ka, huwag kang tatahi ng kalsada. Pagka puno-puno ka, just go straight. Huwag kang mag-change lane kasi makakarating ka naman sa pupuntahan mo. So, adjust ko pa ng konti dahil ako po ay, sabi nga nila, maiksi ang akikita. So, left side mirror, right side mirror, rear view side mirror. I-adjust mo in such a way na kailangan kita mo yung nasa likod mo, no? So, galing siya sa park. So, lalampasan mo yung reverse. Yan, nakita mo yun, R. Okay. Minsan may nakikita ako, naka-R, tapos mawawarat sa sakyan mo noon, no? So, kailangan, kung it's either lagay mo sa park, P, or sa neutral. Tapos drive. So, wait, rin ako, baka mauli tayo. Seatbelt. Mayroong mga high-end cars na hindi aandar pag hindi ng seatbelt, yung mga Ferrari. Para daw ba ng pag-drive ng Ferrari, no? Pero nababasa ko lang yan. So, tingin ka doon, since galing tayo sa left lane, hindi natin to lane, sa kanan tayo. So, signal ka na, itong signal light. Yan, makita mo, tik, 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 yan, o. So, yan. So, ito yung sinasabi ko sa'yo, highway to, wag kang basta-basta kakain ng second lane. First lane lang muna. So, tumingin ka doon. Pag clear, go ka na. So, first lane tayo, no? Hinta ka na outer lane. Sumignal ka pa kaliwa, tingin ka doon side view mirror. O, second lane. Ngayon, huwag kang basta-basta ganoon. Tumakbo ka ng mga 5 meters. O, tapos, another lane. Yan, medyo dandahan.
Tapos tingin ka uli, pag pinagbigyan ka, another lane pa. Yan. Ngayon, pag sa tingin mo hindi mo nakakayanin, talagang sumignal ka na, gumanon ka na. Para pagbigyan ka, Ito kasi medyo maluwag pa pero pagka rush hour, at saka pag rush hour, talagang minsan naman nangyayari yan, bawa let's say, talagang ganun na ganun yung masakyan, hindi ka na makadaan. Nangyari sa akin to sa Pasay, sabi ko dun sa nakamotor, Brad, pakikat naman para sa akin. Sabi niya, sige. Kasi motor sila, daling sumingit eh. Gawin mo yon, makiusap ka, pakakatin nila yon. Kung maraming motor, di sunod-sunod na silang motor, makakadaan ka na. Kasi hindi ka makakakat, ang laki mo eh. So, mag-u-turn tayo sa kabila, so sarado yung isang u-turn na yun. So dito, sumignal ka na pakaliwa, So, ito yung tinuro ko sa'yo kanina. So, basahin mo, anong binabasa mo doon? 1 meters ahead. So, sa katagalan na panahon, alam mo na kung anong 100 meters, 1 kilometer, 2 kilometers, alam mo na yan. Medyo matatansya mo na yan. Bawa, ito at saka yung footbridge na yun, 100 meters yan. Gano'n. So, sumignal ka na pakaliwa. Ngayon, medyo malapit tayo sa gutter sa kaliwa, Kumuha ko ng konti sa kanan, pero tumingin ka doon sa side view mirror. Para walang tamaan. Kumuha ko ng konti sa kanan, kumabig ako ng todo sa kaliwa. Okay? Kumabig ako ng todo sa kaliwa. Ngayon, bago ko dumiretso, unti-unti ko na kinakabig, pabalik. Huwag mong hintayin dumiretso, kasi pag dumiretso ka, gagatter ka na eh. Medyo bawal to eh, pero sensya na, para na rin matuto yung iba. So yan, doon ka lang sa lane mo. So kung ikaw ay nakatira dito, so familiar ka na ang left lane ay mga U-turn. Ang right lane naman yung mga gustong kumana ng papuntang Ayala Pilis, diba? So keep in this lane until such time na malampasan mo yung U-turn slot, saka huwag ka na pumunta sa kanan dahil matraffic. So keep this lane. Tapos nakita mo anong speed natin? 40. Ayun, pwede ka pang mag 60 kung kaya pa ha. Okay. Tapos yung tapak lang ng gasolina mo is yung tama lang. Yan. Anong RPM natin? Revolution per minute. Ano yan? Yan, good, tama. 1 times 1,000 yan ha. O ngayon, para hindi ka mabalang mag-U-turn, sumignal ka pa kanan. So punta ka dito sa lane na to, kasi since lagpas na tayo sa Ayala Pilis, pwede ka nang pumunta sa lane na to. Ngayon, kung hindi ka pa, pwede ka pa pumunta sa pang lane. Yan. Ngayon, pag sa kinasarap mo yung sobrang layo na sa'yo at baka naman magalit yung nasa likod mo, bilisan mo. Ngayon, kung talagang, let's say, you're not feeling well, gusto mo lang talaga mag-enjoy lang ng kapaligiran mo, dito ka lang sa lane na to. Hayaan mo silang lumampas. Walang, sa point of view ko, walang sasakyan na ang lapad-lapad ng kalsada, ang linis-linis nasa likod mo, binubusinahan ka. Di ba? Parang, pati mo ko na lang lampasan, di ba? Di ba? So, ganun. Ang bubusinahan ka lang, let's say 2 lanes, ang bagal mo, yung bubusinahan ka talaga nun. Tapos walang chance mag-overtake sa'yo. So, mga viewers, ako po kasi ang sideline ko po ay nagda-driving lesson po ako. Matagal ko na po itong ginagawa since year 2000. Mga 20 na po yung tinuturuan ko. Okay lang. Nga ba pangalan mo, kuya? Eric po. Yan. Okay lang ba makita mukha mo? Ayan. Para lang makita nyo. Yan. Baka mag-viral. Hindi kasi meron akong mga video na umabot na ng 15,000 views, ganyan. Anyway, 3 years pa lang naman akong vlogger eh. So, yan. So tayo, may plano tayong kumanan pagkalagpas nitong tulay. So dito ko lang sa right lane kasi mamaya baka mahirapan kang kumanan, ikakatin mo yung ganyang bumper to bumper traffic, So yan. Punta kasi tayo ng Provident. So importante na alam mo yung pupuntahan mo, alam mo kung saan ka pupunta, alam mo yung dadaanan mo, halimbawa, ang punta mo ay doon sa C5, hindi ka dito dadaan, diyan ka sa ilalim dadaan. So anyway, tapos, ano pa ba?
Yung waste, nasa na yun kasi minsan may mga waste na naliligaw sila, mas dinadala sila sa mga madidilim na lugar. Ano? Long cut talaga. At saka, Side streets. ngayon, ang pinaka-technique dyan is before, let's say, may plano ka magpunta ng Subic or Clark or kung ano man, sige mag-aircon na pakibukas. Tanad po. Sige. Hindi, pagka ganyan, technique dyan, palabasin mo muna yung init. Yan. Kasi yung unang buga niya mainit eh. Yan. 30 seconds ganyan. So, tapos, huwag mo kakalimutan, maglalak ka. Yan. So, auto lock siya. So, yun nga po, mga viewers. Mataas ng araw ngayon. Yung shades mo, yung tama lang ha, yung hindi ka naman Super dilim. huwag ka naman super dilim, may kaibigan akong ganyan, nakatint yung windshield, siguro may 10 times ko na sinasabi sa kanyang masyadong madilim yung windshield, ayaw maniwala, hanggang sa dumating ang isang araw, isang gabi, malakas ang ulan, heavy downpour, Protected yung visibility. may kausap siya sa phone, medyo busy, may nakita siyang trash bag na kulay itim sa gitna, sinagasaan niya kasi trash bag lang naman, kaso may narinig siyang parang nag-crack na buto. Wala. Di ba? So importante kasi sinabi ko sa kanya yun na ikaw bata ka pa ako kasi matanda na ako yun. Dun lang niya tinanggal yung tint nung nangyari na kailan medyo syempre you paid a heavy price, 80,000, di ba? Yun. Buti na lang, hindi naman sa buti na lang, hindi ko po, viewers, hindi po sa sinasabi kong tama po yung nangyari. Ibig sabihin ko, compared naman sa, let's say, ang nasagasaan niyo ho ay mga kumikita ng 500,000 a month, medyo malaki ho yun. Malaki ang obligasyon niyo dun. Ayun, pumayag naman yung sumignal ka na pa kanan, pumayag naman yung pamilya na salagang 80,000 matapos na lang yung gulo. Anyway, so binigyan ko lang ho kayo viewers ng overview na kung anong disadvantage ng sobrang tint lagi nyo titingnan. Saka ang pangit din naman sa sobrang tint, pag nagkakaroon ng commotion sa loob, hindi ho mapapansin sa labas. Yan, tatandaan nyo yun. Alam mo yung let's say meron na palang nangyayari sa loob ng sakyan mo, nagdadasal ka na sana may makapansing pulis sa'yo o kung sino man, kaso nakatint ka, walang makakapansin. Nangyari sa akin yan nung nangongolorm ako nakahold up yung van ko, may mga sakay ako pasahero. First time ako maglagay yung dinidikit sa windshield na parang sticky na edi syempre hindi ako masyadong kita sa labas. Nahold up ako, nahold up kami, hindi ako sinama ng hold up yan. So ito po ay kakanan tayo po baba. So ito sa kanan, so kita mo yung signboard na yun, sabihin yun bicycle lane. So tingin ka doon kanan sa left right view mirror ngayon. So nakita mo siya pakurba pababa so ito dapat to dahan-dahan dahan-dahan, huwag kang magmadali kasi ma-aksidente ka. So yan, malayo na, so pwede ka tumakbo ng mabilis kahit mga 40 yan. Mamaya tuturo ko sa iyo yung B na yan. Alam mo naman kasi bawat sasakyan may ayaw nila kasi ng gagaya kaya iba-iba, may B, may slow, Speed, may turbo. Hindi, yung sabi kasi ng kapatid ko sport, sabi ko hindi, siguro yan, slow. B baka bagal. Mga pang akyatan. Yan ang pang akyatan yan. So yan sa sinasabi ko, kakatin mo yung ulan, tapos nakakatitingin doon, tapos kung gusto mo mag-wave ka, sign na gesture na nagpasalamat ka, pinagbigyan ka. So yun ganun yung sinasabi ko, di ba? So para kung paano ka tumatawid sa kalsada, kakatin mo yung first half, huwag kang dire-diretso. Tapos ang sabihin ng yellow lanes, walang mag-overtake both sides.
ano, Stay lang sa lane. stay sa lane, hindi ka pwede mag-overtake, hindi sila pwede mag-overtake. Merong iba kasi na parang isa lang yung side na may yellow. Yun po yung pwede, no? Hindi, yung side na may yellow, pag nasa side mo yung may yellow, ikaw yata hindi pwedeng Okay. So nagyata na ho ako doon kasi hindi ako usually ako kasi general ako pagka may yellow lane at mayroong broken dash line, hindi ko inaano. So yan yung sasabi ko, keep intersection open na na sign. Tapos eto, pagka medyo tansyahin mo yung steepness nung kalsada, pagka ganito kaya pa ng drive yan, ha. Pero pagka let's say nasa shopping mall ka, for example, alam naman natin na mga SM matarik yan pagka mamaya punta tayo ng SM. Iyon from zero magkakambyo ka ng nitong yung mabagal mabagal. So kung may plano kang kumanan, pwede naman tayo sa kaliwa, tapos kumana tayo sa doon. So learn to read the signs, ha. Pag katulad niya parking, parking, let's say naghanap ka ng parking siya. Halimbawa pupunta ka ng halimbawa Ecom, at least alam mo na, pagka punta ka ng Ecom, pwede ka na dyan mag-park kasi pwede mo palang lakarin, mga ganon. Kasi minsan mayroong mga building na once na napapasok ka na, one way